alay. Yun o, di ba? Yung mga guhit niya. Pero pag nag-colored ako, walang guhit. Sa black lang Mali, may... oh. Kita mo yung black niya, di ba may guhit? Sa black lang may guhit. Sa pagkain ng healthy sa ating sumasakit. Ayun na. Di ba wala pa? Yun. Wala na yung gabi pa. Baka na sa isto ah. Naka-6. Ayan na, Noy. Di ba? Ano yan? Ayun. Wala pa eh. Division ng Federal at Division of State and Quinto. Walang fianza ang council member pero billable naman itong kaso paglabas sa Presidential Business Authority. Sinasabi ni Senator Marcoleta ay siya yung nag-iimbestiga pero siya yung pinakulong o papakulong. Nangingin ako sa kanyang cover at pamulat na ng senador na nagdali ang donasyon mula sa mga pribadong individual at hindi panaban ng bayan. Kapag natanggap daw niya ito bago pa man magsimula ang campaign period kaya hindi sila required na iniklara sa korte. Hindi ito nakadeklara sa talent dahil nagastos niya ang pera para nga sa eleksyon. Walang pantaya sumunod sa Defensor Espiritu at Veraya na bago naman pa nga itong kaso ay nauna lang iginiit ng anak ni Marcoleta na si Big Party Representative Paulo Marcoleta na may respeto ang pagkakabuo ng kaso at hindi ito tugma sa batas. Politically motivated daw ito na lang
Balik ngayon. Yan ang ulat ni Camille Samonte live mula sa Quezon. Sinagado na si Vice President Sara Duterte ng Senate Impeachment Court sa pagsisimula ng paglilitis sa Lunes, July 6. Live mula sa Senado ngayon sa balita si Mon Waters. Mon, anong utos ang impeachment court dito sa Sara? Gigit na rasunay na pinagdadalo si Vice President Sara Duterte sa pagbubukas ng kanyang impeachment trial sa Lunes, alas 2 ng hapon. Sa utos na ilabas ng Senate Impeachment Court, mismo si VP Sara o ang kanyang legal counsel ang pinaharap sa gagawing paglilitis. Inaasahan nilang tatalima raw dito si VP Sara sa direktiba ng impeachment court bagamat wala pang reaksyon ang kampo ng vice. Samantala, GB, nagsagawa naman ng closed-door meeting o focus ang ilang senador kaninang umaga na 2 araw na lamang bago ang mismong impeachment trial. O 3, tumagal ang pagpupulong ng halos 2 oras. 10 senador ang kabilang sa ginawang focus, kabilang sina Senate President Win Gatchalian, Senate President Pro Tempore Tito Soto, maging iba pang miyembro ng mayorya na sila Senador Ping Lacson, Riz Ontiveros, Erwin Tulfo, JB Ejercito, Mick Zubiri at Cheese Escudero. Dumating din ang ilan sa minority senators, kabilang naman sila Senators Robin Padilla at Loren Legarda. Tumanggi na magbigay ng pahayag ang mga senador kaugnay sa napag-usapan sa meeting. Noon na tiniyak ni Senator or Senate President Win Gatchalian na handa na itong Senado para sa gagawing paglilitis. At sino na ba ang presiding officer mo? Kala ko presidente dyan si ano? Sino? Si Cayetano. Pirma ng mga senador kung sino nga ba ang magiging presiding officer para sa mangyayaring impeachment trial. Kung babalikan kasi natin, Jimmy, tama nga Si ano na, si Erwin yun. ang pangalan ni Senator Gatchalian? Escudero na posibleng mamuno raw sa gagawin ng paglilitis. Pero ayon din naman kay Senate President Win Gatchalian, handa raw siyang maging presiding officer dahil sa ilalim naman ng rules lumalabas ng Senate President ang siyang umuupo bilang presiding officer. Jimmy. At magpapanong latag ng seguridad sa impeachment trial. Well, few days from now, talagang doble o triple na ang ginagawang paghihigpit ngayon, no? Ayon sa Philippine National Police, 6,000 pulis ang nakatandang i-deploy naman sa labas lamang ng Senado para magbantay. Inaasahan kasi na daragsak ang mga grupong sumusuporta at yung mga tumutuligsa rin para nga sa vice-presidente. Narito ang pahayag ng tagapagsalita ng PNP. Ako, security plan is already in place. Intelligence monitoring are ongoing, monitoring threats that will make Michelle Costa. Naamoy ng karamitan ng pagkakataon. Yan ang estado ngayon. Nandito tayo ngayon sa kahabaan ng Linya Road. Karamihan sa mga kasulugan nananatili pa rin sa mga evacuation centers. Pero may mga pamilya rin na dito lang sa pangkakalsada nananatili. Para kaya sa ano kanila, extension na para sa one page na kanila, sinigyan kami ng mga documents para to follow yung sequencing. Sa palayang pagbibilang ng Colorado, sinasagot sa iya na tuloy-tuloy ang kanilang paghahanda para sa impeachment. Siya umano ang unang presiding officer ng impeachment court, maliban na lang kung magkaroon ng halalan para dito. Umugong itong mga nakaraang araw na posibleng si Senador Francis Cheese Escudero ang Ang max ng dating. close to the agenda. Posible man siya. Isang stint na yan, kaya! In 50 minutes, nagdadasal siya. Posible man siya. Tayo dito sa Senado para sa impeachment trial. Nandito tayo sa
multi-purpose room. Dito nakaset up yung mga equipment, yung technical setup ng ilang mga media organizations. Pwede rin na dito magtrabaho yung ilang reporters, may work area dyan, o kaya pwede rin na magsagawa ng press conference, yung either yung defense o kaya yung prosecution. Lipat naman tayo din, dito lang sa tabing room. Ito naman yung hearing room na ilaan din para ipin na lang sa kanila. So, tuloy na tuloy yung paghahanda dito sa Senado at tuloy na tuloy din ang nagaya. Zen. So, Victor, sa alas 4 kanina ay may update na ba kung may paramdam ang Vice Presidente? Ano? Kasi sa report mo nga, iniimbitahan siya at dapat, di ba to, ayon din sa mga nagbabat. Pero, pwede mo siya yan. Tama ba? Pero para sa mga eksperto, hindi ito issue. Meron naman ito, kahit kung siya and this we can expect an impartial verdict based on the laws of 2028. At 8 sa kanila, pwede nila eleksiyonista. 4 naman ang nitipin sa Senado at ibang pwesto na lang pwede tumakbo, kasama na ang pagkapangulo. At kung ang boto nila ay convict at vice, habang buhay na siyang bawal sa gobyerno. It is inevitable that basing the judgment that they reach based not only on purely legal considerations but also political implications. Siyempre yan, yung political decision of the impeachment process. Maraming baon na political capital ang Vice Presidente. Ang papel ngayon ng House Prosecutor si Renato Corona na talagang ginamit ng Alvin, mainit at maalinsangan